Ikukulong mo ba yung mga taong kinasangkapan mo para tulungan ka? Saan ka nakakita nagpapatulong ka? Pagkatapos sila pa yung kinulong mo dahil ayaw yung sagutin yung tinatanong mo. Hindi natin yung Quadcom. Kasi marami ang nagtataka. Ito bang pagbuo, alimbawa, kasi may mga pinapatawag na hearing, ang Congress, madalas naman ay isang committee lang. Okay, may dalawa. Pero pagka-quad na apat, kailan nangyayari na bumubuo ng apat na committee at pinagsasama sa isang pagdinig ko? Sa tagal ko na kasi sa mababang kapulungan, pangkaraniwan, joint committee hearing dalawa. lang yan eh. Dalawa. Nangyayari lamang yan kung yung isang panukalang batas o kaya isang resolution ay kapwa ni-refer sa dalawang komite na merong sakop na pananagutan. Ito ngayon lang nangyari na apat na magkakahiwalay na committees pinag-isa na ito'y nangyari lamang dahil nagkaroon ng isang privilege speech na dineliver on the floor at saka yung mga naunang mga resolusyon na humihingi ng pag-imbestiga tungkol sa extrajudicial killings at saka mga illegal activities. Ngayon, sa pagkakagawa ng apat na komite at pinag-isa sa iisang gawain, parang naging super committee ito na napaka-spectacular ng subject matter. Nelson? Opo. Kung ako siguro, kunwari lang naman ito, Nelson, kung ako yung Speaker ng House of Representatives, Nelson, at talagang hinihingi ng pagkakataon na siya sa atin uli yung meron silang aligasyon na extrajudicial killing na may kinalaman sa war on drugs. Ito yung kauna-unahan eh. Kaya pinagsama yung public order at saka yung human rights at saka yung drugs at saka yung public accounts dahil magkakaugnay ito eh. Bakit hindi na lang ang ginawa? Hindi in aid of legislation kung hindi oversight function ng Congress. Function ng Congress na kung saan unang-unang pinatawag mo yung NBI, the Department of Justice, particular na ang NBI, patawag mo rin yung PNP, may kinalaman yung CIDG, patawag mo rin yung Solicitor General, patawag mo rin yung Human Rights Commission. Sa pagitan ng oversight function ng Congress, ay kinakailangan usisain natin. Ano ba talaga yung assessment ninyo? Kayo talaga ang tumutukoy, ang tumutugay-gay sa bagay na yan. NBI, magpakita kayo ng reports para malaman namin ano ba talaga ang pangyayari sa likuran ng extrajudicial killing ng mga aligasyon na ito na nanggagaling sa mga makakaliwa. Hindi tayo mismo ang mag-iimbestiga. Ang itatask natin itong mga ito na magbigay sila ng report sa atin. Ang nangyari kabaligtaran eh. Parang ang Kongreso ang gumanap ng kanilang gawain. Ng mga investigator. Pinatawag mo ang Department of Justice sapagkat nasa kanyang pangangasiwa yung National Prosecution Service. Ito ang mga nakatalatag kanyang mga resolusyon at panukalang batas. Paano natin isasaalang-alang lahat ito? Ano ang gagawin ninyo para papanagutin natin ang talagang may kasalanan dito? Kailangan sumagot ang National Prosecution. Ganito po ang gagawin namin. Kasi sila'y may mandato eh. Hindi kami ang gagawa. Dapat sana ganun na nangyari. Pero kabaligtaran ang nangyari. Ang ginamit nila in aid of legislation. Hindi magkaparehong gawain yun, Nelson eh. Yung in aid of legislation, pag kayo nang ginamit mo, dapat meron nang nakaambang panukalang batas. Hindi lamang nakasalig do sa resolution. Hindi dahil lamang sa merong privilege speech na dineliver on the floor. Maliwanag na mula doon ay nakapaggawa ka kagad ng panukalang batas na hindi mo makumple-kumpleto dahil medyo nahihirapan ka. Doon ka ngayon magpapatawag ng pagpupulong para sa ganun, yung balangkas ng ng batas mo, matulungan ka makumpleto. Magawa ka agad. Pag meron kang balangkas, alam na alam mo ngayon kung sino-sinong tao lamang ang patatawag mo. Yun lamang makatutulong sa'yo para kumpletuhin mo yung sinimulan mong panukalang batas. Pag kilala mo yung tao na pupunta haharap sa komite, check, alam mo rin kung ano itatanong mo sa kanya. Di ba? So, hindi pala po pwede. Kasi ang impression ng iba ay in aid of legislation, ipinatawag natin, tapos na-hearing tayo, okay na, nakuha natin impormasyon. Ito ang mga batas na gagawin. Hindi pala ganun. Hindi nga ganun eh. Uunahin mo lang. Uunahin mo, dapat may balangkas ka. Meron ka ng
tingnan mo yung nasa saligang batas, malinaw yun. Ano ba nakalagay doon? Inquiry in aid of legislation. Ibig sabihin, meron ka na dapat balangkas. Ang ibig kong ba sabihin, nagtatanong ka doon, meron ding mga desisyon ng Korte Suprema, hindi kanya gagawa ka ng batas ng dahil sa mga pinagtatanong mo dyan at meron kang nakita, kunwari, hindi yun ang pagsisimulan. Meron kang balangkas. Ayun. Ang problema sa mga kasama ko, bukod sa mga bagito, yung karamihan, yung iba hindi nag-iisip eh. Yung iba hindi nag-iisip. O baka walang... Yung iba, nakita mo kung sino na lang itatanungin dun eh. Saan ka nag-aral ng elementary? Bakit mo tinatanong yun? Meron ka bang pupunain na provision ng iniisip mong batas? Eh sana yung batas to overhaul the basic education, bla, ganyan. Wala namang kaugnayan dun eh. Nakita niya, hindi ba boyfriend mo yan kasi magkakulay kayo ng damit eh. Gagawa ka ba ng batas tungkol sa pagkukulay ng damit? O, sa mga tweet ka, Kaya, in aid of legislation, maliwanag, dapat yung mga balangkas ng batas nandyan na. Nagpapatulong ka ngayon sa mga taong ito para sa ganun, magawa mo kaagad, mapatibay mo kaagad, makumpleto mo kaagad, kaya ka nga nagpapatulong eh. Ikukulong mo ba yung mga taong kinasangkapan mo para tulungan ka? Saan ka nakakita nagpapatulong ka? Pagkatapos sila pa yung kinulong mo dahil ayaw niya sagutin yung tinatanong mo. Kasi yung tinatanong mo, walang kaugnayan. Kasi kung meron kang balangkas, pwede niya sabihin sa'yo, Your Honor, pwede po ba hindi ko nasasagutin? Wala nang pong kinalamanan doon sa pinagagawa niyong batas eh. Alright. Wala sa ngayong masabi, nagagalit pa sila, sa totoo lang, ba't ka kasi tanong ng tanong? Nasaan ba yung direction mo? Ano bang tinutumbok ng pagtatanong mo? Hindi ba? Yung limitasyon kasi ng in aid of legislation, yung lang salitang in aid of legislation is a limitation in itself. Nga. Kasi meron kang legislative purpose. Papasok ngayon yung rule of pertinency. Kasi meron kang legislative purpose. So lahat ng itatanong mo, pertinent do sa balangkas. May kaugnayan, ano? At sa forma ng batas na gagawin mo. At yung pangatlong limitasyon, the rights of the people who will appear before your committee shall be protected. Maliwanag yun. The rights of the people who will appear before your committee shall be protected. Maliwanag yun. Ngayon, meron ba? Pag hindi mo bakit naman hindi mo kaya sagutin ito o nagsisinungaling ka kanya o kaya evasive ka? Alam mo ba, pati yung issue na yon, merong desisyon ng Korte Suprema dyan. Hindi lang sukat na sinabi mo na nagsisinungaling ka. Mr. Chair, I move that, kung sino man yun, I move that Mr. Nelson Lubao be cited in contempt for being so evasive. I second the motion, sabi nung katabi niya. Nakita niya merong quorum. Are there any objection? The chair hears none. Okay? There's a motion to seconded and there is no objection. Mr. Nelson Lubao is hereby cited in contempt and for the purpose of applying the reasonable penalty is now to be detained for 30 days. Saan ka naman nakakita ng ganyan? So hindi pala pwedeng basta-basta ganun yun, Kong? Meron nga tayong limit. Pag wala kang legislative purpose, wala kang nga ng limitasyon. So, pag sinabi mo ngayong nag-evasive siya, ano sabi ng Korte Suprema? O kaya nagsisinungaling siya. The determination that the witness or the resource person is evasive or telling a lie will be based on the totality of evidence. Hindi lamang doon sa yung tunay. Marami. Aayusin mo lahat ititingnan mo para mapatibayan mo lang na evasive siya. Hindi dahil sa sinabi mo lang. Merong kalakip na pagpapatibay sa lahat ng ebidensyang dapat na i-present mo para ngayon maliwanag na evasive siya. O hindi siya nagsasabi ng totoo. Hindi dahil sa sinabi mo, Mr. Chair, sabi niya kanina nanggaling siya sa Malabon. Hindi naman pala galing sa Lamon. Galing pala ng Quezon City. Hindi po nagsasabi ng totoo. Cite for contempt. Hindi naman ganun. Hindi ganun basta pala. Hindi ganun.